unang-una po alamin po natin kung ang inaaresto po ba ay nahuli na may ginagawang aksyon. Kasi ito po ay isa sa paraan at isa sa mga legal na paraan ng kapulisan na sila ay maaaring umaresto kung caught in the act. Gumagawa mismo ng krimen. Kung sila ay gumagawa ng krimen o may basihan na sila ay gumawa ng krimen, maaari po silang maaresto. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update pitch. Ito na naman po kasing si Auntie Claire Castro. Nagdadakdak na naman ho dyan ha. Ito po kasing ating mga kababayan. Isa na ho etong estudyante dyan sa UP na syempre nagkikilos protesta ho yung mga yan. Mga estudyante ho yan at future ng ating bayan. Syempre ho mga ka-update, nasasaktan na ho ang ating mga ka-estudyantihan, ang ating mga kababayan sa nangyayaring nakawan. Ano ho ba ang kailangan nilang gawin para matigil ang korupsyon? Kaya nga ho meron tayong freedom of speech. Kaya meron ho tayong kalayaan kasi pwede ho tayong magsalita kahit na ano hong gusto natin. Hindi lang naman po yung sobrang lala. Syempre lumalaban lang ho itong mga ating kababayan dyan sa korupsyon, Aling Claire Castro. Hindi ba yun malinaw sa'yo? O nagbubulag-bulagan ka lang dyan kasi sinampal ka na naman ng pera? Diba? Takang-taka ho yan eh. Kasi itong mga ating kababayan nagkikilos protesta na. Nagsasalita na galit na eh. Ikaw naman, bilyon, trilyon yung pinag-uusapan dito. Sinong hindi magagalit? May karapatan ang mga Pilipinong magsalita. Lalo na ngayon sa nangyayaring nakawan dyan sa gobyerno. Sino ba'y namumuno ngayon? Si Marcos Jr. Kaya may karapatan itong ating mga kababayan magsalita patungkol sa kanya. Bakit? Simula na nakaluklok kayan si Marcos Jr. ha, sinabi niya pa na ang kakapal ng mukha nyo nagnanakaw kayo, ganyan-ganyan. Sa kanyang sona. Pero anong nangyari? Meron na napangalanan si Martin Romualdez, sila Saldico. Anong ginagawa nila? Wala hong action. Pag mayaman ka, may bilyon ka, trilyon, hindi ka ho nila gagalawin. Pero pag ikaw, wala kang pera, against ka sa gobyerno ni Marcos Jr., kung hindi ka patatahimikin, ipakukulong ka. Hindi ho ganyan ang tunay na leader ng bansa. Si Pangulong Duterte, pantay-pantay yung tingin sa mga Pilipino, sa taong bayan. Bakit ho natin nasabi yan? Kung ating pong babalikan, mga ka-update, noong nanunungkulan si Pangulong Duterte, binabalaan niya itong si Lucio Tan. Binabalaan niya ho yan kasi may utang ho yan na 10 bilyon sa gobyerno ng Pilipinas. Pag hindi ka nagbayad ng 10 araw, sa loob ng 10 araw, pasasara niya yung airport. Kahit na wala na raw pakialam si Pangulong Duterte, kahit na mawalan daw ng airport yung Pilipinas, kung hindi magbabayad itong si Lucio Tan, pasasara niya yung airport. Yan po ang makikita mo sa isang leader. Hindi ho takot. Hindi ho takot kahit kanino. Tsaka pantay-pantay. Makikita mong may hustisya noong kapanahunan ni Pangulong Duterte. Ngayon mga ka-update, diretsahan lang ho tayo kasi nakakainit ho talaga ng dugo at ulo yung nangyaring anomalya nakawan dyan sa gobyerno. Hindi lang naman yan yung problema ngayon. Lantaran na rin ho yung droga, yung shabu. Kahit saan lupalop ng bansa ngayon mga ka-update, lantaran na ho. Ano yung ginagawa ng pulis? Wala ho. May nahuhuli, meron nahuhuli mga small time. Yung mga Paul guy, pero yung mga mastermind wala. Noong kapanahunan ni Pangulong Duterte, nagsisuko, marami hong sumukong mga pinakamatataas diyan. Natakot ho sila sa pamumuno niya. Yun po yung totoong true leader. Independent, walang kinatatakutan at strong leader. Hindi ho katulad ni Marcos Jr. na weak leader. Diretsahan lang ho tayo. Kasi isipin mo yun, ihuhulihin nyo, hindi nagnanakaw, huhulihin nyo yung against sa gobyerno, against sa mga nagsasalita patungkol sa ginagawa nyong trabaho. Sino ba kayo? Aling Claire Castro, Marcos Jr. Binabayaran lang kayo ng taong bayan. Binabayaran lang kayo ng aming mga buwis. Diba? Etong si Aling Claire mga kabdit, kung magsalita, akala mo ubod ho ng linis. Diba? Akala nyo ubod ng linis, samantala nung hindi pa yan dyan, Yusek ni Marcos Jr., antindi ho niyang bumanat kay Marcos Jr.
Sinasabihin niya pang nagnanakaw itong si Marcos Jr. Tapos ngayon, naging yusek nga naman sa pera-pera lang ho talaga yung labanan sa ating bayan. Agree po ba kayo mga ka-update na pera-pera lang ang usapan para manahimik yung isang tao? O para ipagtanggol mo yung mga kurap na gobyerno? Kasi isipin mo yun, mauuna pang ikulong, kasuhan, etong nagsasalita patungkol sa gobyerno. Kasi nga naman, sino bang hindi magsasalita? May karapatan tayo eh. May karapatan ho tayo, may freedom of speech nga tayo. May kalayaan ho tayo. Pero pag nagsasalita ka, diyan sa korupsyon nila Marcos Jr. ni Martin Romualdez, ikukulong ka. Pero dahil napangalanan na si Martin Romualdez at si Saldico, hindi ho nila mahuli-huli. Hindi ho nila kinukulong. Ginagawa pang state witness. Yan po yung bagong Pilipinas ni BBM. Sino ho ba natutuwa sa panunungkulan nila? Sa pagluklok nila diyan sa gobyerno? Wala ho. Wala hong natutuwang Pilipinos na sila ang lumuklok. Siguro mga trolls, natutuwa ho sila. Diba? Pero sa sitwasyon ngayon, harap-harapan na ho tayong ginagago. Harap-harapan na hong binabastos ang sambayan ng Pilipinas, ang mga Pilipino. Wala ho tayong magawa kasi nga bakit? Hinuhuli ho nila. Pati mga AFP, yung mga retired AFP, pinag-iinitan na rin ho nila. Pag nagsalita ka against the government, ipapadagip ka ho nila. Diba? Hindi ho yan freedom of speech. Wala ho tayong kalayaan dyan. Under the dictatorship na ho tayo, mga ka-update. Diba? Ituloy lang ho natin itong pagdadadakdak ni Aling Claire, mga ka-update ha. Hindi po lisensya ang pagiging kabataan para po gumawa ng isang krimen at sasabihin na huwag niyo kaming hulihin dahil kami ay parte ng kabataan. Ang batas po ay walang tinitignan. Kabataan na nasa tamang edad, senior citizen, may edad. Kapag gumawa ng krimen at lumabag sa batas, dapat lamang po managot. Batas pala yung usapan tapos sasabihin niya itong si Erwin Tulfo, you can bend the law. Parang ruler lang daw yun sabi nga ni Boying Rimula. O kala ko bang wala. Kung batas pala yung kailangan natin sundin, bakit wala sa batas yung mga ginagawang pag-aaresto, pagdadakdak nyo dyan sa gobyerno, dyan sa Malacanang? Diba? Batas pala yung usapan pero nasa batas ba yung mga ginagawa nyo? Porket nagsasalita itong mga ating kababayan, kung ano-ano na yung binabanat nyo, gusto nyong padakip, ipahuli. Ano, para pag-initan nyo? Ayaw ho kasi nila mga kabdita. Kasi eto, derechahan din ho tayo dito. Nakikita ho kasi ng mga ibang bansa, Amerika, lahat ho nakikinig sa mga balita sa atin. May mga tenga ho yan. Ipinapakita na katulad na lamang ng Spain, mga kabdita. Sinabi nga dito sa Spain nung pinadakip si, nung kinidnap si Pangulong Duterte, doon po sa line. Ngayon Spain ba yun or Italy, ganyan. Basta Spanish ho siya eh. Sinabi ho dyan, mga ka-update, na tinraidor ni Marcos Jr. si former President Rodrigo Duterte. Diba? Yan pa lamang, mga ka-update, nakakahiya na. O yung korupsyon pa ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr. Mas nakakahiya ho yan. Nakakahiya ho yung ginagawa nila. Diba? Kaya mga ka-update, hindi lang ito ang pag-uusapan natin kasi dito si Senator Alan Cayetano, mga ka-update, nagsalita na itong mga leader, yung mga pinakamatataas na posisyon ng mga korap, ginugulo nila. Ginugulo itong nangyayari ngayon. Ang investigasyon laban sa korupsyon. Totoo naman po yan, mga ka-update. Kung tutusin, ginugulo nga ng mga mastermind. Kaya mga ka-update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, mga ka-update, isang like, isang share, isang subscribe lamang, malaking tulong na ho yan, mga ka-update. Kaya wala na ho tayong paligoy-ligoy. Rekta na ho tayo. Pag-usapan ho natin itong pahayag ni Senator Alan Cayetano na ginugulo ng mga mastermind ang issue o ang pagpapahuli sa mga sangkot sa korap na politiko. Kaya mga update, simulan na ho natin. Ginugulo ito ng mga mastermind. Sila'y nakakawala. Isipin nyo po, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, tinignan na kaagad kung ano yung ghost. Kinasuhan na kaagad yung 3, 4, 5 contractor na siguradong may ghost. Hindi na nagkaroon ng circus. Hindi na nakabuelo na kung ano-ano ang sinasabi ng ibang mga witness. Ano ba in-expect natin?
O di ba? Yan pa nga lang pagsasalta ni Marcos Jr. diyan, mga kabdi. Kaduda-duda na ho talaga yan. Di ba? Pinapakita lang ho nilang may ginagawa ho silang trabaho, pero wala naman. Puro daldal lang ho yung ginagawa nila. Ano na po ba'y napatunayan ni Marcos Jr.? May nahuli na po ba siya? Nahuli niya na ba? O yung pinsan niyang si Martin Romualdez, di ba ginawa hong state witness? Kaya wala hong mangyayari dyan. Gumagawa lang ho sila ngayon ng script, ginugulo nila yung utak ng ating mga kababayan, para maiba yung usapan. Para hindi ho sila pag-initan. Ano po sa tingin nyo mga ka-update? Tama ho ba na iniiba talaga nila ang usapan? Ginugulo nila ang issue sa corruption. Kaya mga ka-update, i-comment nyo na yan sa ating comment section at atin hong pag-usapan. Against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin nyo po, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, tinignan na kaagad kung ano yung ghost. Kinasuhan na kaagad yung 3, 4, 5 contractor na siguradong may ghost. Hindi na nagkaroon ng circus. Hindi na nakabuelo na kung ano-ano ang sinasabi ng ibang mga witness. Ano ba in-expect natin? Pag yung ngang 1 milyon ninakaw, gagastos yun para hindi mahuli. Yung tens of billions, maybe hundreds of billions ang ninakaw, guguluhin talaga nila to. So, ako, tinawagan ko si Senator Joel kanina, sabi ko, brother, ito ay blessing, ito ay opportunity. Bakit? Kasi klarong-klaro to May order na tanggalin ka, na reverse, na dismiss yung kaso, very clear, wala kang pending na kaso sa ombudsman. So, ako tingin ko talaga mali ang naibigay kay Ombudsman Remulla. And I hope he will clarify that. And this is not an issue just for the minority. Kung nangyari to kay Risa Hontiveros o nangyari to kay Ping Lacson, kahit nasa minority ako, tatayuan ko to Bakit? May systematic na attack sa Senate, Di ko sinasabing santo ang mga senador. Kahit po sa mga santo, may Judas. Di ba? Sa apostles, may Judas. Hindi pinagtakpan ng ibang apostles si Judas. So wala kaming pagtatakman sa Senado. But we all know, di ba na may People's Initiative, gustong buwagin sana ang Senado. We all know na habang ginagawa tong People's Initiative, binubuo pala tong scam na to nasa, hindi lang sa flood control. Paisa-isa lumalabas, di ba? Na may pondo pala sa LTO. May pondo pala si SILG mismo na birthday ngayon. Binabati din natin siya happy birthday. Ano sinabi niya? And I thank him for that. Sinabi niya may 500 million na intelligence fund na nilagay sa kanya na si Mr. Zaldico daw naglagay. Diba? So, eyes on the ball tayo. Ang liligawin tayo ng mga mastermind. Diba? Kasi nga, big news. Philippine senator, ganito. Another senator, ganito. Congressman, ganito. Ganyan. Nadidistract tayo napapainan tayo ng gusto. Diba? That's why I welcome ang pagbalik ni Senator Lacson. Pero dalawa lang hinihingi namin. Klarong direction. Papunta ba tayo sa mastermind o lahat na lang ng ituro? Diba? Lahat na lang ng at saka yun nga, bakit pagka oposisyon, insertion. Pag administrasyon, amendment. Pag oposisyon, credible yung witness. Pag administrasyon, hindi credible, the same witness. So napaglalaruan tayo, and I'm fed up with being played around with, di ba? Hindi ako tumanda sa public service at sa politika para paglaruan ng mga korap. So sana magkaroon ng opposition administration na pag-uusap on how to address this corruption issue. Ito lang po mga ka-update, Sen Alan, hindi po natin talaga mabubulalat yan. Bakit ho? Kasi nga, sila-sila rin ho yung mga iimbestigahan ho ba nila yung sarili nila? Syempre ho, nililigtas na nga nila yung mga utak nila dyan. Sila Marcos Jr., sila Sandro Marcos, sila Martin Romualdez, sila Saldico. Tingin ko lang mga kapatid, yung mapag-iinitan lang talaga dyan. Etong Diskaya, si Saldico, ito kasi alam na to Pero ito si Martin Romualdez mga kapatid, parang malabo ho. Malahubong banatan yan kasi nga ombudsman itong si Boying Remulla. Panigurado, Paul Guy, etong Diskaya, at saka si Saldico. Yun lang ho yung
pag-iinitan dyan. Tsaka sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, yan lamang po, panigurado mga ka-update. Pero yung mga nakabulsa ng bilyon-bilyon, trilyon, wala na ho. Diba? Wala na mga ka-update. Maaayos na yan. Nakasave na yan kay Remula at kay Marcos Jr. Diba? Siyempre, napapagod na rin itong si Sen Alan mga ka-update. Ang tagal niya na nga naman sa politiko, pero yung corruption ngayon, sobrang lalaho. Malalang malala ang admin ni Marcos Jr. Sa maraming bansa na nayuyugyog ng matinding krisis, nagkakaroon po yan ng mix na cabinet or coalition government. Hindi kami humihingi ng pwesto sa kabinete. Ang hinihingi natin, maging patas. So halimbawa, representative ng opposition sa ICI. Sa lahat ng independent commission na ginawa ni Ferdinand Marcos Sr., meron parating pwede i-recommend ang opposition. So, yun lang po sa akin. Marami tayong pwedeng pag-usapan na suggestions. Hindi lahat ng suggestion namin ay perfect. Hindi lahat ng suggestion nila ay perfect. Pero dapat ito, administrasyon, opposition, nagkakaisa na yung mastermind ay makasuhan, makulong, ang pera mabalik at mabago yung sistema. Pero mukhang hindi yun ang direksyon eh. Mukhang ang direksyon, medyo walisin ang mga opposition. So, sana hindi yun ang official na direction. So, hindi ba siya political harassment sa inyo in part of the opposition? Let's see. After Ombudsman Remulla sees the documents na pre-provide na rin. Yung iba dun, sa inyo sa media na mismo, lumabas. Yung iba kay Senator Joel, di ba? So, sa akin, right now, benefit of the doubt, nagkamali lang. Right now. Pero yun nga, makikita nyo tuloy ngayon, in context ng flood control, na talagang yung iba sa amin ay target talaga. Pero sir, ano umaatake sa inyo? Sorry? Sino ang umaatake sa inyo? Sa Senado? Many, but definitely the mastermind. Can Hindi you ba name the si... we've named it many times, and of course, lumalabas ngayon sa hearing hanggang kay Mr. Zaldico. But wala naman, kayo ba naniniwala kayo hanggang dun lang yon? I don't think there's one mastermind. I think it is a group of people who came together, maybe stumbling into it. Yung latest ko narinig is that nalulun sa sugal sila Bryce at kailangan nila ng pera, so wala naman sa usapan Ghost, napunta sa Ghost, nagustuhan nila, natuto, in-export na nila sa ibang district engineer. That can be true or not, but until now, I have not heard from the DPWH, from the ICI, DOJ, or Ombudsman a working theory. Napaka-importante sa kahit anong investigasyon ng krimen, ano yung kwento, ano yung narrative, ano yung working theory. Kasi doon mo makikita yung motibo, di ba? And obviously, we have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. Hindi ako naniniwala doon sa mag-name ka muna to follow yung ebidensya. Doon ako sa lumabas muna yung ebidensya, tapos alam na natin kung sino. Diba? So all throughout, yung kay President Erap, kay President GMA, yung yung mga investigasyon in the past, diba? Nauna muna yung ebidensya, saka kami nagsalita. So yun lang pakiusap namin na ituloy-tuloy natin yung investigasyon na to, pero huwag tayo payag na ma-distract. Kaya kung sana pending yung kaso. Yan mga kabig, tulad na lamang yan. Nasa Ghost Project, mga flood control projects, yung mga usapin, corruption ngayong administrasyon. Pero yung pinopokusan ng mga yan? Pinopokusan nilang banatan etong mga senador na kaalyado ni Pangulong Duterte. Tsaka hindi lang yan, pati po yung past administration, ibinabalik nila yung simula namuno si Pangulong Duterte, simula 2016 hanggang 2022, bubuksan at bubuksan nila yan para nga naman bumalik etong katarantaduhan nila. Sasabihin na naman sa taong bayan na ganyan yung pamumuno ni Pangulong Duterte, sisiraan at sisiraan sila niyan. Diba? Sisiraan at sisiraan sila niyan. Lahat hahalongkatin nila para mawala tayo sa focus dito sa flood control issue, sa mga Ghost Project, kina Martin Romualdez. Ibabalik na naman nila yung mga nakaraan. Ibabalik nila yan. Ginugulo nila yung mga isipan natin. At saka dapat siyang alisin. Kahit member siya ng minority, kahit sino man siya, di ba? Kahit Senate President siya. Pero ngayon na nakita natin maling-mali, sana tayuan ng buong Senado at sana nga nagkamali lang and medyo
ni Ombudsman Boy, yung nagbigay sa kanya noon. Sir, anong advice nyo kay Senate President kayong ipapareceive daw sa Senate yung particular na inilabas ni Secretary? It's not for me to advise the Senate President, di ba? But yun ang difference ng minority leader at saka ng Senate President. The Senate President is not only the father of the majority. Siya din ang tatay ng buong Senado. Di ba? So pagka ang Senado na inaatake o kahit membro ng minority, kahit independent, pero foul, mali, ang mabubugbog yung institusyon, tandaan nyo, 24 lang kami. So napakadali na maglabas ang ombudsman ng para sa 8, 9, and then gibain ang Senado. But I'm not ready to say that intentional to sa part ni Ombudsman Remulla. Ako'y naniniwala, mali yung Remember, saan ba nag-umpisa to? Isa lang, kay dating Secretary Leila de Lima, na sa kagustuhan niya ipakita na patas siya, hindi lang kalaban ng Aquino administrasyon ang kinasuhan din si Joel Villanueva kahit na walang pruweba, walang ebidensya, at kahit mali. Kahit sa confirmation hearing niya, inadmit niya na kulang, na ang pirma, ang letterhead, buhay party list. Ang pirma, hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. Di ba? So, yun, Ombudsman Remulla does not deserve advisors like Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Sir, i-release nyo rin po itong bukas since I'm waiting what his response after he reviewed this, di ba? There are some debates for me that are worth it. There are some debates na it's just a show, di ba? So sa akin, whether harapin siya o hindi sa budget, it's a matter of what's right or wrong. Assuming he wants to reverse that, may proseso yan. Kung gusto niya i-revive, may batas yan, may proseso. Pero hindi naman pwedeng biglang susulat ka at sabihin mo yung mas maagang desisyon na re-reverse na later on ang masusunod. Di ba? Hindi naman pwede yun. Sir, malinaw yun. Walang due process nun. Martial law na tayo nun. Sir, kung utulang ni Remulla pero palpak na agad yung informasyon niya at It happens, and as I said, let's give him time to review it. Malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. The news here for me is not the mistake, but rather, is it an unwitting, kasi pwedeng wittingly or unwittingly yung atake sa Senado eh. Unwittingly na yung ibig sabihin, hindi mo sinasadya, hindi mo alam atake. Kasi finid ka ng mali. Wittingly means talagang nag-target ka. And I don't believe Ombudsman Remulla will do that. I think his heart is in the right place, pero napakaraming boses. Remember, no? Bawat distrito na may project ang 15 contractor na to, nagtuturuan na yan. Kasi may politika dyan eh. May naglalaban na mayor dyan, may naglalaban na governor dyan, may naglalaban na congressman dyan. Diba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng pink, galit DDS, galit yung Marcos, galit. So, iba-iba na kampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, di ba? When does politics give way? First, bansa na natin tinatamaan eh. Mga Pilipino, pag magta-travel, kinakansyawan na, nakorap kayo eh. Bilangin nyo ha, duda ko walang 10,000 taong involved dito eh. Sama mo na lahat ng DPWH, sama mo na buong kongreso, sama mo na ilang kabinete. Baka 3,000, 5,000 ang pinag-uusapan sa corruption. 110 million Filipinos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa at tawagin buong Pilipinas, buong Pilipino na corrupt? Kaya nga in-expose eh, di ba? Sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin corrupt. Pero sa abroad, hindi eh. Kasi nga, it's being handled like a circus. No? Even in the Senate. That's why, lagyan natin ng konting ayos. Diba? Let's not think that we can do anything and bahala na yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwedeng kung ano-ano sabihin ko. Pwedeng ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't be helpful if it's just part of the circus. So, sir, yung ano po? Lang po, gusto niyo po na yung next is meron ding opposition na kasama mismo. We have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso, at hindi tayo ma-distract.
So, kung kinasuhan ka agad, si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JP, etc. Kinasuhan ka agad kasi ghost eh. Ano pang hahanapin mo? Ghost. Tapos nakapag affidavit yan one time, malinaw. Eh ngayon tuwing hearing, pabago-bago eh. 'Di ba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila napagbibintangan na anong direksyon nyo. At kasi, sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? Aside from yung mga gumawa nito, DOJ, DPWH, Office of the Ombudsman. Di ba? So, wala rin tayong tagabantay doon. What's your comment po na ita-live na yung hearing sa ICI? Very good. Thank you ICI na nakinig kayo. 'Di ba? And thank you na kayo mismo nagsasabing you need more powers. But sa akin din, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao. And the way to bulletproof, magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang oposisyon, then make them independent. Sa US, pag independent prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo, independent ka talaga. Hindi depende yan sa administrasyon. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay Senator Soto, kay SP, yung na-legislate yung ICI. But definitely it has to be faster and kailangan bullseye, kailangan focus tayo. Dapat ba sir may contempt power na yung ICI? No doubt. No doubt. Isipin mo ang Senado mag-hearing walang contempt power. Di walang pumansin. Buti na lang sa galit ng tao, sumusunod sa ICI. Ang problema nga, nililigaw. Ayan nga ho mga kapdit, kahit na may ICI na, naliligaw pa rin yung kwento o yung issue ngayon. Kasi nga ho mga kapdit, gawa lang ho yan ni Marcos Jr. Parang ipinapakita lang ho, may resibo na ginagawa nila yung kanilang tungkulin. Pero yung totoo mga kapdit, nasaan po ba talaga tayo? Nasa focus po ba o wala? Di ba ho wala? Binabanatan ho nila yung mga senador. Yan po si Ombudsman Boying Remula. Kaya mga kapdit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.